Wait, don't skip. Sasama ko ulit kayo sa aking racket. Welcome back mga Lodi sa ating mini vlog. Ako nga pala si Miller Ramos, Pinoy sushi chef dito sa Italy. Kung isa kang sushi lover at may pangarap sa buhay, bagay sa iyo ang video na ito. Yun nga mga Lodi, sunod-sunod ang mga naging event namin at may nakuha na naman kami dito sa parting Roma. Kaya sa ganitong pagkakataon, si Jeros naman ang aking naging katuwang. Anim pala ng mga sushi man ang mga kasama ko sa restaurant na puro mga Pinoy. Gusto ko kasi na alternate sila na sumasama sa akin para naman masubukan ng iba ang mga ganitong event para naman ma-experience nila. Yun nga mga Lodi, gaya ng nakikita nyo, ginawa na pala namin ang mga sushi sa restaurant. At doon na lang namin tatapusin ang pagtatoppings at paglalagay ng mga sauces. Alas 3 pala ng hapon kami that time nag-start sa mga preparations. Marami-rami rin kasi ang aming mga preparations mula appetizers hanggang dessert. Yun nga, pagkatapos naming magawa yung mga maki, binalot na namin ito ng cling wrap. At pagkatapos inumpisahan na namin itong hakutin. Hayan, may kasama kaming bagong import. Gamit pala ulit namin ang refrigerated van. Hayan, ready na lahat ang aming mga dadalhin. Kasama pala namin dyan si Julia na dati na naming katrabaho. At heto nga bagong import na si Phenomena at si Dennis. Alas 6 pala ng hapon kami umalis, kailangan kasi na makarating kami doon bago mag alas 7. 45 minutes lang din naman ang biyahe. Ayun nga mga Lodi, nung nakarating na kami ng location, nag-short briefing muna kami. At heto na nga yung bahay, grabe napakaganda. Ang cute pati ng lumang kotse. At dito naman sila magpa-party mamaya. Birthday party pala ito mga Lodi. Ang ganda talaga ng location. Sana all. Mapapasana all ka talaga, hindi pa nagtatapos dyan. Mamaya makikita nyo ang kusina. Ito nga pala ang kanilang long table. Bali 18 persons pala lahat ang aming self-servicean. Dito rin pala ako mag-show cooking mamaya pagkatapos ko sa kusina. Dahil nga napakadami muna namin gagawin doon. At yun nga, umakyat na kami dahil nasa taas ang kusina. Grabe ang bahay na ito. May elevator pa. Kasama ko din pala dyan si Marco na dati ko nang kasama sa mga event. Pagpasok namin sa kusina, grabe heto ang bumungad sa amin. Napakaganda. Tignan nyo naman ang kanilang mga lutuan. Mga naglalakihang refrigerator. Dito ako nasihan dahil mayroon silang warmer. Kaya agad-agad nilagay ko na sa loob ang mga appetizers kagaya ng edamame, tempura, at mga polpetti. Habang yung mga kasama ko naman ay busy sa paglalapag ng mga lagayan. At ako naman ay ginagawa ko yung mga iba pang preparations na mga kulang. At yun nga, may nakasama pala kami na mag-asawa na nagtatrabaho na dito at nakilala ako. Idol. Kasama namin si Idol. Bossing, anong pangalan mo? Sherwin, Taga saan ka? Batangas. Batangas. Ikaw ah? Joan, taga Sulumabini. Oh, baka may gusto ko yung shoutout. Shoutout sa mga Tagalog. Shoutout sa mga taga Sulo. Hi. Grazie. Yo. At yun nga, nung nailapag na nila lahat ang mga lagayan ay inumpisahan na namin. Una naming ilalabas ang mga edamame habang si Jeros ay naglalagay. Ako naman ay naglalagay ng olive oil at asin. Yung isang kasama naman namin ay gutom na daw kaya sabi ko kumain ka muna ng almond. Di bali, mamaya mabubusog din sila. At may napansin ako kay Jeros dahil sobrang sipag. Kaya pala. Ganado eh! Naglalagay na nga ng mga salad si Jeros dahil isusunod na namin ang mga polpetti. Ang polpetti pala guys ay fishball na ginawa ko. Branzino ito guys. Yun nga, nilalagyan na rin ni Jeros ng sauce. At yun nga, sa kabilang lamesa ay isinunod na namin hetong parang biskwit na tinapay. Nilagyan namin ng tartar na salmon at toasted na almonds. At pagkatapos isinunod na namin ang mga tartar habang naglalagay naman ako ng mga toppings at sauces. At para presentable ang ating mga plates, maglalagay tayo ng mga garnishes and decorations. Diba? Wow. Pagkatapos namin sa kusina ay bumaba na ako. Heto na pala yung aking pwesto. Busy naman yung iba na sumasayaw at yung mga kasama ko na nagsiserve. Heto naman yung mga nagawa ko na ng mga nigiri. At kasama na ang mga ceviche. At pagkatapos, dahil nga medyo late na, sinindihan ko na ang mga flambe para umakyat na ulit kami sa taas. Pagkakyat namin sa taas, may isa kasi na hindi kumakain ng sushi kaya espesyal ang kanyang pagkain. Sosyal, Wagyu beef. Wow. Yun nga, pagkatapos ay naglagay na rin ako ng mga toppings at mga sauces ng mga sushi. At yun nga, ipinasa ko na kay Jeros yung Wagyu para mabilis kaming matapos. At yun nga, dahil kailangan ko nang tapusin ang kanilang mga dessert kagaya ng mixed fruit at mga mochi ice. Time check, mag-alauna ng hating gabi na kami natapos noon. At salamat sa Panginoon dahil nakaraos na naman. Medyo nakakapagod din talaga yung mga ganitong event pero masaya naman. At para maiba naman na hindi laging nasa restaurant nakapwesto. Nung umuwi na kami ay nag-drop muna kami sa restaurant para iiwan yung mga ibang gamit. Kaya nga alas 2 na ako nakauwi noon ng madaling araw sa bahay. De bale, ipapahinga lang natin ito at para malakas na naman tayong lumaban kinaumagahan. Dito nagtatapos ang ating mini vlog. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong racket. Follow for more videos. Salamat po.